Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, magandang umaga sa inyong lahat. Bago po tayo manalangin ngayong umaga, inaanyayahan ko kayong huminto muna sandali at makinig sa salita ng Diyos. Dahil bago tayo magbigay ng ating mga kahilingan sa Kanya, mas mahalaga na buksan muna natin ang ating puso at isip sa paalala at gabay na nagmumula sa Kanya. Alam niyo po, minsan ang mga biyayang pinakahiniling at pinakainasam natin sa Diyos, mga bagay na pinagdasal natin ng paulit-ulit, pinag-aayuno at pinasalamatan natin ng buong puso kahit bago pa man natin matanggap, ay sila ring unti-unting nagiging dahilan para lumayo tayo sa Diyos. Hindi natin ito sinasadya, hindi ito planado. Pero dahan-dahan ang biyayang ipinagkaloob niya sa atin ang nagiging sentro ng buhay natin at ang Diyos na mismong nagbigay na pupunta na lang sa gilid. Parang ang hirap isipin, hindi ba, na ang isang mabuting bagay, isang biyayang mula sa Diyos mismo ay pwedeng maging banta sa ating relasyon sa Kanya. Pero totoo ito. Ang kaaway, hindi laging kukunin ang mahal mo sa buhay o ang iniingatan mong biyaya para sirain ang kapayapaan mo. Minsan, ililihis lang niya ng kaunti ang atensyon mo. Unti-unti, ang biyaya ang nagiging sentro ng iyong mundo at ang nagbibigay ng biyaya ay nakakalimutan na natin. Ngayon nais kitang tanungin, kapatid, ano ang bagay na matagal mo nang ipinapanalangin? Ano ang himalang halos araw-araw mong hiniling sa Diyos? Iyan ba ay kagalingan mula sa sakit o isang tagumpay sa pinansyal na aspeto? Marahil isang relasyon na pinapangarap mo, isang anak na matagal mong hinihintay, o isang karera na pinunduhan mo ng dugot, pawis at panalangin. Isipin mo, dumating na ang kasagutan, binuksan ng Diyos ang pintuan, tinanggap mo ang biyaya, napuno ng kagalakan ang puso mo, napasigaw ka sa pasasalamat, tunay ngang mabuti ang Diyos. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti mas iniisip mo na kung paano mapanatili ang biyayang ito kaysa sa patuloy na paghanap sa presensya ng Diyos. Ang anak na biyaya ay naging sentro ng iyong pagkakakilanlan imbes na ang kanyang salita. Ang pangarap na natupad ay naging batayan ng halaga mo imbes na ang kanyang walang hanggang pag-ibig. At heto ang tanong na napakahirap pero kailangan nating harapin. Paano kung hilingin ng Diyos na isuko mo ang biyayang ibinigay niya, kagaya ng ginawa niya kay Abraham? Nung sinabi niyang, ialay mo ang anak mong si Isaac na pinakamamahal mo. Kakayanin mo ba? Magtitiwala ka ba na sapat ang Diyos kahit ang hinihiling niyang ibigay mo ay ang bagay na matagal mong ipinagdasal? Totoo, madalas sasabihin natin, "Oh, Panginoon, pipiliin pa rin kita." Pero pag dumating na ang oras ng pagsubok, doon natin makikita kung gaano kahigpit ang hawak natin sa biyaya. Doon natin marirealize kung sino talaga ang una sa puso natin. Ang regalo ba o ang Diyos na nagbigay? Ang kwento ni Abraham ay isang makapangyarihang paalala sa atin. Sa Genesis 15, makikita natin ang pag-iyak niya sa Diyos dahil wala pa silang anak ni Sarah. Nakiusap siya, naghintay, nagtiwala. At totoo sa kanyang pangako, pinagkalooban sila ng Diyos ng anak, si Isaac, ang batang matagal nilang pinangarap. Pero dumating ang Genesis 22 at isang hindi inaasahang utos ang binigkas ng Diyos. Ialay mo ang anak mong si Isaac na iyong minamahal. Isipin mo ang katahimikan pagkatapos marinig ni Abraham iyon. Ang bigat sa dibdib niya, ang tensyon ng oras na iyon. Pero ano ang ginawa ni Abraham? Sumunod siya agad. Dala ang anak, itinayo ang altar, inihanda ang kahoy,
itinali si Isaac at itinaas ang kutsilyo. Sa mismong sandaling iyon, hininto siya ng Diyos. Sinabi ng anghel, "Huwag mong saktan ang bata. Ngayon alam ko na talagang may takot ka sa Diyos at hindi mo ipinagkait ang anak mong kaisa-isa sa Kanya." Dahil doon, higit pa sa pagpapala ang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ipinangako niya na sa pamamagitan ng kanyang lahi, pagpapalain ang buong mundo. Mga kapatid, ganun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi dahil gusto niyang kunin ang mga bagay na mahalaga sa atin, kundi dahil nais niyang ang puso natin ay buo niyang pag-aari. Tanungin natin muli ang sarili, ang biyaya ba ay mas malaki na sa buhay natin kaysa sa Diyos na nagbigay nito? Nakaugat ba ang pagkatao natin sa himala o sa Mesyas? Nakatayo ba ang pananampalataya natin sa mga dasal na sinagot o sa Diyos na laging nakikinig? Dahil totoo ito, anuman ang minamahal natin ng higit sa Diyos, kahit pa maganda at mabuti ito, pwede itong maging idolo sa ating puso. Pero sa kanyang habag, ipinapakita niya ito sa atin. Hindi para tayo parusahan, kundi para tayo'y iligtas. Para ibalik tayo sa tamang landas, dahil alam niya na wala ni isang bagay sa mundo ang kayang punuin ang ating kaluluwa maliban sa kanyang presensya. Kaya ngayon kapatid, isuko mo lahat. Hindi dahil may mawawala sa iyo, kundi dahil nagtitiwala ka sa Kanya na higit ang Kanyang plano para sa iyo. Sabihin natin sa ating mga puso, "Panginoon, Ikaw ang nagbigay at kung hilingin mong isuko ko, ibibigay ko." Dahil higit ang halaga ng Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Alam kong hindi madali ang ganitong uri ng pagsuko. Pero doon sa lugar na iyon, doon nananahan ang tunay na kalayaan. Doon sumisibol ang kapayapaan. Doon lumalalim ang pag-ibig at doon nakakakilos ang Diyos sa buhay natin sa paraang hindi natin akalain. Ngayon mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Panginoong Jesus, sabi mo sa Lucas 9:62, na walang sinuman ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos kung siya'y lumilingon pa sa iniwan niyang buhay. Kaya ngayong umaga, hinihiling ko sa iyo, tulungan mo akong huwag nang lumingon. Ayaw ko nang magnasa pa sa mga bagay na tinawag mo na para iwan ko. Ayaw ko nang hatiin ang sarili ko, kalahati sa iyo, kalahati sa paghawak sa sarili kong mga plano. Bigyan mo ako ng lakas na tumingin lang sa iyo, hindi sa nakaraan, hindi sa mga sugat, hindi sa mga nawala, at hindi rin sa mga biyayang natanggap ko, kundi sa iyo lamang, O Diyos. Dahil ngayon ko nauunawaan, Panginoon, na kahit ang mga biyaya mo ay nagiging pasanin kung mas minamahal ko sila kaysa sa iyo. Ang himala na ibinigay mo ng may awa ay pwede ring maging tanikala kung gagawin ko itong pinakamas mahalaga sa buhay ko. Kaya sa harap mo ngayon isinusuko ko ang lahat. Buhay ko, pangarap ko, hangarin ko, relasyon ko, plano ko, pagkakakilanlan ko, oras ko, yaman ko, lahat ng nasa akin at hawak ko, ibinabalik ko sa iyo. Dahil nakita ko na kahit ang bagay na ipinaglaban ko sa panalangin ay pwedeng pumalit sa iyo, sa puso ko, kung hindi ako mag-iingat. Panginoon, ayaw ko nito. Ayaw kong mas mahalin ang biyaya kaysa sa iyo. Ayaw kong maging abala sa paghawak sa regalo na nakalimutan ko ang nagbigay. Kung may anumang bagay na umagaw ng lugar mo sa puso ko, ipakita mo sa akin. Kung may mabuting bagay na ginawa kong Diyos-Diyosan, tulungan mo akong isuko ito ng maluwag, gaya ng ginawa ni Abraham. Hindi siya nag-atubili. Hindi siya nakipag-bargain. Nagtiwala siya sa iyo.
Ganun din ang nais kong puso, isang pusong handang magbigay ng oo kahit mataas ang halaga. Isang pusong mas pipiliin ka kaysa sa anuman sa mundo. Inaamin ko, Panginoon, na may mga bagay na hinawakan ko ng mahigpit. May mga pangarap, mga tao, mga kaginhawahan na hindi ko kayang bitiwan. Minsan, sinusukat ko ang pagmamahal mo sa dami ng sinagot mong panalangin imbes na magpahinga sa presensya mo kahit hindi pa nasasagot ang mga ito. Kaya ngayon hinihiling ko sa iyo, Banal na Espiritu, tulungan mo ako. Hindi ko ito kayang mag-isa. Hindi sapat ang lakas ko. Hindi sapat ang sariling disiplina ko. Ang kailangan ko ay ang kapangyarihan mo. Hindi lakas ng laman, kundi biyaya ng Espiritu. Tulungan mo akong bitawan ng masaya, ng buo, ng may tiwala, ang anumang hinihingi mo. Kung dumating ang pagsubok na kagaya ng kay Abraham, naway matagpuan mo akong tapat. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil nagpasakop ako. Hindi dahil marami akong sagot, kundi dahil puno ako ng tiwala. Bigyan mo ako ng pusong hindi nanginginig kapag hinihingi mo ang mahahalaga. Pusong nagsasabing, kahit mawalan ako ng minamahal, hindi ako mawawalan ng pananampalataya. Pusong ikaw ang tunay na yaman. Panginoon, tulungan mo akong makontento kahit kaunti lang ang mayroon ako kung kapiling kita. Tulungan mo akong magalak kahit kulang kung ito'y lalapit ako lalo sa iyo. Huwag mong hayaang manlamig ang puso ko dahil sa ginhawa ng mundo. Sa halip, panatilihing mainit ito sa presensya mo. Salamat sa iyong salita sa awit 37. Huwag kang mainis sa mga gumagawa ng masama. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Kaya ngayon, pipiliin kong magalak sa iyo, hindi sa mga sagot, hindi sa mga susunod na biyaya, kundi sa iyo lang. Kung may isasara kang pinto, maniniwala akong hindi ito para sa akin. Kung maghintay ako, magpapahinga ako sa plano mong higit sa kaya kong isipin. At kung may ipasusuko ka, mananatili ang tiwala ko na mabuti ka pa rin kahit masakit ang pagbitaw. Ikaw ang sapat, Jesus. Ikaw ang higit pa sa sapat. Sinabi mo sa Marcos 10 na ang sinumang magbigay ng anuman para sa iyo at sa Ebanghelyo ay tatanggap ng daan-daang ulit na gantimpala ngayon at sa buhay na walang hanggan. Kaya naniniwala ako na walang isinusuko sa iyo na nasasayang. Banal na Espiritu, bantayan mo ang puso ko. Kung ako'y magsimulang mag-idolo ng mga biyaya, itama mo ako. Kung mahalin ko ang tawag higit sa tumawag, ituwid mo ako. Kung habulin ko ang ginagawa mo higit sa kung sino ka, ibalik mo ako sa iyo. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang himala. Salamat sa iyo, Jesus. Sa pangalan mo ako nananalangin. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumimo sa iyong puso, isulat mong Amen bilang tanda ng pananampalataya. Naway ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng biyayang nakapaloob sa panalangin na ito. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahihiyang ibahagi sa komento. Ipagdarasal ka namin. Pagpalain ka nawa ng biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesus magpakailanman.